May isang pangyayari na binabanggit ng isang content creator na nakuhanan niya ng video na narinig daw sa isang Eukaristong pagdiriwang ang tunay na tinig ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay, totoo nga ba? Atin itong pag-usapan at tignan, mga kaibigan. Ika pa sa isang video, napakinggan daw ang tinig ng ating Panginoong Hesus sa isang Eukaristong pagdiriwang sa New York City. Ngunit hayaan ninyong ibahagi ko muna ang background ng himala raw upang maunawaan natin ang kwento sa likod ng himalang ito na sinasabi nilang himala ng Ostya. Tungkol ito sa Marianong kaganapan na isinagawa sa loob lamang ng 3 buwan alinsunod sa utos daw ng Birheng Maria sa isang Pilipina. Ang World Marian Peace Regatta ay dinaos noong ika-11 ng Setyembre 1999 kung saan nagtipon-tipon ang mga Marian mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Battery Park sa New York City. Mayroong fluvial na prosesyon na may 25 flotilla na naglalayag sa East River habang nagdarasal daw ng Santo Rosario habang dumaraan sa United Nations. Dito ay sinumpa ng Estados Unidos at ang buong mundo sa 2 puso daw ng ating Panginoong Hesus at Maria. Mayroong 33 o higit pa na mga imahe ni Maria mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasama na ng ina ng La Naval daw na kilala bilang ang ina ng Santo Rosario. Isang imahe mula sa ika-16th taon na ipinadala mula sa Pilipinas at nag-occupy ng 3 upuan sa ekonomiyang klase. Mayroong parada ng mga bandila na kinakatawa ng iba't ibang bansa at nagmarcha sa paligid ng park habang tinutugtog ang awiting Mary's Army. May mga pag-uusap mula sa mga eksperto sa Marianology tulad ng kilalang author na si Ted Flynn at mga visionary tulad ni Patricia Gallagher mula sa Ireland kasama ang kanyang spiritual director na si Father Gerard McKitty at ang mystic na si Paola Albertini mula sa Italia. Nagkaroon ng mga rally ng panalangin at isinagawa ang misa sa pagtugon ng gabi kung saan naganap ang lahat ng ito kasama ang isang pag-aalay para sa kapayapaan daw ng mundo at ang sangkatauhan kay Our Lady of All Nations ng Amsterdam. Ang pangunahing inspirasyon kasama ang isang pag-aalay para sa kapayapaan ng mundo at ng sangkatauhan na sinasabi raw nila na kay Our Lady of All Nations ng Amsterdam. Ang pangunahing inspirasyon para sa ganapang ito. Ito ay inorganize ng isang grupo ng mga Marians sa Pilipinas na tinatawag na Mary's Army. Kasama ang iba't ibang lokal at international na grupo ng mga Marian, ang mga Pilipinong organisasyon sa Estados Unidos na pinamumunuan ni Miss Baby Nebrida na siya rin ang tumatanggap ng mga pangitain at babalaraw mula raw kay Maria na nag-uutos daw sa kanya na i-organize ang kaganapang ito. Sa misa na ito, dinuloan ng pandaigdigang komunidad si Father McGinity, ang pangunahing celebrant, kasama sina Father Jerry Orbose at Father Dave Clay at iba pang mga pari nang itaas ni Father Gerard ang ostya sa panahon ng konsekrasyon at habang nagsasalita sa kanyang sariling tinig. Bago itaas ang ostya, makikita doon ninyo mga kaibigan na magdidilim ang kanyang kamay at magbabago ang kanyang tinig patungo sa tinig daw ng ating Panginoong Hesus. At bago itaas ang kopa ay bahagyang manginginig ang kanyang katawan at magbabago ulit ang kanyang tinig patungo sa tinig daw ng ating Panginoong Hesus. Maaari natin itong panoorin mga kaibigan at tignan ng maigi at uulitin natin ng 2 beses kasama ang slow motion upang makita natin ang pagkakaiba raw ng tinig ni Father Gerard. Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples and said, "Take this, all of you,
and eat it. This is my body, which will be given up for you. When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Kung ating mapapansin mga kaibigan, tunay nga na tila baga nagbago ang tinig ni Father Gerard, at kung ating mapapansin ay nanginginig din ang kanyang katawan, at ito pa ay nangyari ng 2 beses. Ngunit ako mga kaibigan, sa akin ay hindi ako naniniwala na ito ay tinig ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ito ay proseso ng divination. Ibig sabihin ng divination ay ang anumang espiritu ng kasamaan, ang diablo, ay pwedeng gamitin ang anumang tao na medium na nagiging hudyat sa pag-iiba ng mga boses ng mga tao, na ito rin ay katulad sa mga taong nasasapian, sapagkat wala ring nababanggit sa banal na kasulatan na nasapian ng ating Panginoong Hesus at nabago ang kanyang tinig, kundi sa mga tao lamang nasapian ng diablo. Pangalawang Tesalonica 2 verse 9, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Kung ating makikita mga kaibigan, maraming kahangahangang kasinungalingan at kapangyarihan at mga tanda na kayang gawin si Satanas. Kaya hindi ibig sabihin na pag nagkaroon ng milagro mga kaibigan ay ito na ay galing sa ating Panginoong Diyos. Kailangan nating kilatisin kung ang mga bagay na ito ba ay sa ating Panginoong Diyos o kay Satanas sa pamagitan ng banal na kasulatan. Kung ito ay sumasang-ayon sa banal na kasulatan, ay maaring gawa ito ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung ito ay palayo sa prinsipyo ng banal na kasulatan, ay natural sa natural, ito ay kay Satanas. Kaya't mag-ingat tayo mga kaibigan kung ano ang ating mga pinaniniwalaan, sapagkat kung wala sa Biblia, hindi natin ito paniniwalaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos, at salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami Panginoon ay humihiling sa inyo ng katalinuhan upang malaman po namin kung ano ang katotohanan, at upang hindi po kami malinlang ng diablo. Tulungan Panginoon ang mga kaibigan ko na sila ay lalo pang mauhaw sa katotohanan, at tulungan kami Panginoon na basahin ang aming Biblia upang tumibay pa ang aming pananampalataya at makita ang mga katotohanan patungkol sa inyong pag-ibig sa amin. Purihin ka o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.